Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin. Dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon ay dakilang kapistahan o solemnidad ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ay kaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdagan natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang mga intensyon ng Santo Papa para ngayong taon ng Jubileum 2025. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Epipanya ay ang pagpapakita ng Panginoon sa sanlibutan. Isinilang si Jesus hindi lamang para sa Israel, kundi pati na rin sa buong sanlibutan na kinatawan ng mga pantas o ng tatlong haring mago. Ang Diyos ang siyang Ama ng lahat at ng mga bansa, at isinugo niya si Jesus para iligtas ang lahat. Sa pamagitan ng ating pamumuhay, makita at maranasan nawa ng ating kapwa ang kapangyarihan ng pagliligtas ni Jesus, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin.
dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Yesu Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may panampalataya, ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Ililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon, bababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y natitipon upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas,
ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, iyong madarama, pagkat ang yaman, iyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madya at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring pumatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah.
nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig gayon din ng buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng mga propita. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, dihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilina ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila, nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at ihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mera. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kay nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ngayon ay Pasko pa rin ang pagsilang ng pong Isus Nazareno. Pakisabi sa katabi mo, Merry Christmas. Merry Christmas sa lahat. At ngayon ay ating ipinagdiriwang ang Epipanya. Epipanya ang ibig sabihin ang pagpapakita ng Panginoong Isus Nazareno. Hindi lang sa mga Hudyo, nagpapakita rin siya sa ibang bansa sa pamagitan ng mga mago. Kuminsan itong tatlong mago ay tinatawag na tatlong hari. Pero ay mago. Anong ibig sabihin ng mago? Mago, yung astrologo, mahusay tumingin sa kalawakan at may mga palatandaan na kapag ka mayroong mangha na tala na kung saan napakaganda na ang kanyang pagniningning sa kalawakan, mayroong darating at ang pagdating ay isang hari ba, Mesiyas ba, o isang dakilang tao. At yun ang kanilang hinahanap hanggang dumating sila sa Bethlehem sapagkat nakita nila ang tala ay gumagabay sa kanila. Ito naman si Herodes na gustong manatili sa Bethlehem bilang hari. Naligalig. Pati yung mga supporters niya, siyempre maligalig. Papalitan na. Paano yan? Wala pang nagawa.
marami pang kurakutin sa kaharian ng Bethlehem at ng Jerusalem. Kaya, sinabi sa pantas na kapag tuklasan na ninyo kung saan ipinanganak ang bata, babalik. Anong nangyari? Ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng pabala sa mga tatlong mago na hindi sila babalik kay Herodes at nag-iba sila ng daan. At ano po ang kanila pong handog o regalo sa ating Panginoong Hesus? Kamangha-mangha po kaiba po ang regalo. Una, ginto. Mahalaga po yan. Ginto, napakahalaga na bagay noong unang panahon sapagkat ito po ang binibili o kinakailangan. Kung halimbawa ikay bibili ng pagkain o dili ka bibili ng mga lupa, etc., ginto ang kailangan. Pangalawa, kamanyang. Ang kamanyang ay pabango. Simple, sakay-sakay sila sa kamilyo o dili kaya karaban ng mga kabayo, hindi na mangangamoy kapag mayroong kamanyang. At saka ang kamanyang ay ginagamit din para sa tinatawag na kung ikaw ay nasaktan o pain reliever po yung kamanyang. Kaya maganda yan para sa isang paglalakbay. Pangatlo, mera. Ang mera ay isang spice. Na ito pong mera ay spice, nagpapaayos sa pagkain. At isa rin siyang medisina. Na ibig sabihin, ang binigay ng tatlong mago sa pamilya ng ating Panginoon Hesus ni Maria at ni Jose ay paghahanda sa kanyang paglalakbay tungo sa bayan ng Cairo, Ehipto dahil pagtangkaan silang patayin ni Herodes. Ang mahalaga, ang ginagampanan ng tatlong mago. Ang tatlong mago ay nagrepresenta hindi sa mga Israelita bagkus sa iba't ibang klaseng bansa, na ito naman ang pagpapahayag ng Panginoon na ang kaligtasan niya ay hindi lang sa mga Israelita, ang kaligtasan niya ay para sa lahat. Kaya naroon yung tatlong mago na sa matagal na panahon ay iba't iba po ang pangalan. Noong taon 200 AD, si Clement of Alexandria ay sinasabi, ito yung panahon ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesus, kaya mayroong regalo. Sa taon 361, sa panahon ni Marcellinus, ito ay mayroon ng dagdag. Ang kapanganakan, ang pagbisita ng tatlong hari, at ang panahon ng kabataan ng ating Panginoon at ang kanyang binyag. In the year 1893 hanggang 1955, nagkaroon pa ng isang tinatawag na Oktaba sa Pasko. At yung Oktaba sa Pasko, pinakahuli ito pong Epipanya. Mula 1964, nagkaroon ng tinatawag na pagbago sa liturhiya. At ito yung nakita natin na ngayon ay tinatawag na nating Epipanya o pagpapakita ng Panginoon na movable feast, pa-iba-iba. Hindi na po sa January 6 lang. Ito pa-iba-iba na. Tapos sabi niyo, bakit mabilis kung minsan? Ngayon ay January 5 pa lang, dumating na. Baka mabilis yung takbo nila. Kung minsan ay medyo sa malayo na, baka nabagal, baka na-traffic. Pero hindi po yan ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan ay movable feast siya sapagkat sa ikawalo na araw at pagdating sa linggo, dapat ito yung pagpapakita ng Panginoon o Epipanya. Sa salitang Hebreo, ang pagpapakita ng Panginoon o Epipanya ay iba po ang kanilang pagkasabi. Hagahit galak. Hagahit galos. Sabihin, pagpapakita ng Mesiyas. Sa Grigo, Koinokona Grigo, dahil Koinokona Grigo po ang ating mga pagbasa, Theophania. Theos, ibig sabihin Diyos, Papanya, pagpapahayag. Pero, nagiging Epipanya
Ang Epipanya ay mula sa salitang Griego din, pero ginawang Latinized version, Epipanya. Yun na pong Epipany natin. Yun na pong pagpapakita ng Panginoon. Na dalawang salita po yan sa Griego, epi at panya. Ibig sabihin, ang pag-epi sa pag-aksyon ng paggawa ng ganyan at panya, mukha, ibig sabihin pagbubukas ng mukha, ibig sabihin pagpapakita. Kaya ito yung pagpapakita ng Panginoon. Kapag tingnan po natin ano po ang kahulugan nito sa ating buhay, ang Panginoong Hesus ay dumating na, pinanganak na siya. Pero ang kanyang kapanganakan ay nasentro lang doon sa bayan ng Israel. Pero ngayon, siya ay isang Mesiyas na, tagapagligtas na para sa lahat. At magpasalamat tayo, nakabahagi tayo sa kaligtasan na dala ng ating Panginoon, hindi lang para sa ilang mga tao, siya ay para din sa atin at dahil dito, tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang kabutihang loob sapagkat sinabi sa ating unang pagbasa na sa propeta Isaias, mayroong isang liwanag na darating. At ito nga ang pagdating ng Mesiyas na kung saan siya yung, ayon pa sa ating kalawang pagbasa, siya ang ating tagapagligtas. Tagapagligtas siya, kaya kailangan rin na ating tanggapin sa ating mga puso sa pamagitan ng ating pagbabalik loob. Pangalawa, sa ating paggawa ng mabuti at pagkaroon ng hadikain ng kabutihan at ipahayag natin ang kabutihang loob ng Diyos sa pamagitan ng ating pagsama-sama na hindi lang tayo nagkakaisa na nagiging matapat sa ating pananalig sa Diyos, tayo'y nagkasama-sama upang ang kanyang kalikasan, ang kanyang bayan, lalo na ang mga maliliit at mga laylayan ng lipunan at mga mahirap, ay lahat po mula sa laylayan hanggang pataas ay magkaroon ng pagtuklas sa Diyos ng pag-ibig, sa Diyos ng buhay, sa Diyos ng kapayapaan. At ang Pasko ay tunay na pagpapahayag sa Diyos na may kabutihang loob. Na itinatawag po itong kabutihang loob sa salitang Hebreo, chesed, na kung saan ito yung dala ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng Epipanya, ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya sabi sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos sa atin, kaya palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na mas malakas kung ano yung kabutihan at mga biyayang gusto nating matanggap. Hingin natin sa Kanya at siyang darating kapag tayo'y nananalig sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, at maglilingkod sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. May gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, na naugsuran ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto to hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng pagsilang ni Jesucristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ngayon, dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Sasamo po natin, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, matuto nawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang maakay namin ang mga nawawala ng pag-asa at mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot ng isinilang na manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinodalidad
sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa, sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway makita nila ang tunay na buhay na Diyos sa kabila sa kanilang mga mabubuting gawa at sa huli, matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na, matamasa nawa nila ang kapayapaang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, liwanagaw naman ng anak ang aming buhay, upang sa gayoy maalalayan kami sa aming paglalakbay patungo sa iyong kalwalhatian sa kalangitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tunghayan mo mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mera at insenso ang tinataglay, kundi ang lahat inihain at pinagsaluhang si Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin, Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon, iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magniningning ang karektan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita yung Espiritu ng banal na kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang kangtipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naaray namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mahalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang galang no kami ito. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nakita namin, natanaw ang talan niya sa silangan. Kaya't kami naglalakbay upang aming handugan ng alay ang poong mahal. Turuan mo yaong haring pumatol ng katwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahagian upang siya'y maging tapat. Mamahala sa'yo bayan at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Nakita namin, natanaw ang talan niya sa silangan. Kaya't kami naglalakbay upang aming mahandugan ng halay ang poong mahal. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana.
sa silangan, kaya't kami naglalakbay upang aming mahandugan ng halayang buong mahal. Yaong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan, madama ng bansa niya at tumunlahad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog ng Euphrates sa daigdig ay kakalat. Nakita namin, natanaw ang tala niya sa silangan, kaya't kami naglalakbay upang aming mahandugan ng halayang buong mahal. Turuan mo, yaong haring matol ng katwiran, sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahagian. Nakita namin, natanaw ang tala niya sa silangan, kaya't kami naglalakbay upang aming mahandugan ng halayang buong mahal. Announcement, ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pandaigdigang apostolado at misyon ng simbahan sa Africa. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.
lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling na. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa po ang ating 33 Fiestas Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing-isa ng gabi at oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabindalwa ng hating gabi hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor sa sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabindalwa ng hating gabi sa Quirino Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arcebispo ng Maynila. Makisa po tayo sa gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Divina and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pinagpagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay Epipanya o dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon para sa ating lahat na pinangunahan tayo ng liwanag ng Diyos na simbolo po ng tala na maliwanag na siyang gabay ng tatlong mago, ay dapat rin sa buhay natin mayroon tayong liwanag na matanggap pamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Diyos upang magkaroon tayo ng pag-asa. Ngayong taon, 2025, ay Jubilee Year ng paglalakbay ng may pag-asa. Naway kasama tayo sa naglalakbay ng may pag-asa sa Diyos at magbalik loob tayo upang tayo ay mapasa sa Kanya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagpas ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan yung para sa mga nangangailangan at ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ako magbigay ng benisyon, salamat po sa lahat ng dumalo, sa mga naglingkod, nakiisa sa atin sa iba't ibang social media platform, cross-posting sa iba't ibang paraan, naway itong Epipanya ay siyang pagbukas ng ating puso para sa Panginoon. At sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong
Nazareno, sinasamba ka namin. Inututok ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Kristong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.